Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang Love and Memories. May nagipagkilala kay Berna at siya ay gustong dalawin sa bahay nila para maging kaibigan niya. Pero alam ni Berna na may balak sa kanya manligaw. Minsan na hindi pumasok si Berna ay bumalik ang lalaking yun. Pero ang mami ni Berna ang nakausap at sinabing nagpakasyon si Berna. Minsan ay ang tagal naman ni Nika. Sinabi kong samahan niya ako dito sa mall. Trasado na naman. Pero hindi bali. Maghihintay ako hanggang mamaya. Siguro hindi magtatagal. Darating na yun. Ay, Berna. Mabuti naman at nakita kita dito. Ha? Kau pala? Nagulat ba kita? Siguro kala mo, artista na yung lumapit sa'yo, no? Ano? Sus, dumating ang mahangin na ito. Ano akala mo sa sarili mo? Gwapo ka? Ang yabang kong umasta. Oh, bakit ka nang tahimik? Teka, may hinihintay ka ba? Kung ang nobyo mo, ang hinihintay mo, di na darating yun. Dahil kapag nakita niya ako nakasama mo, hindi na yung lalapit sa'yo. Pwede ba? Umalis ka na? At wag mo akong iisturbuhin dahil wala kang mapapala sa akin. Ano? Pinapalis mo na ako agad? Huwag naman. Kinakausap kita eh. Dahil hindi pa dumating yung hinihintay mo. Kaya, tingnan ko kung sino yung ipinagmamalaki mo. Ha? Ang kapal talaga ng mukha ng taong ito. Kahit pinapaalis na, parang walang naririnig. Huwag mo na siyang hintayin. Ang mabuti pa sumama ka na sa akin. Halika na. Bitawan mo! Bitawan! Ayoko sumama sa'yo! Ayoko! Halika na! Ayoko! Hey, mister! Huwag mong pilitin ang ayaw sumama sa'yo. Huwag mo kaming pakialaman, ha? Akin siya. Ha? Hindi totoo yan! Hulihin niyo siya, sir! Gusto niya akong kidnapin! Ano ba? Totoo ba ang sinasabi ng misa nito? Sige, sumama ka sa presinto at doon ka na magpaliwalag. Halika! Salamat po, sir. Sige, isama na niyo na ang lalaking yan. Oh, Berda Iha, bakit ka punta dito sa restaurant? Akala ko nasa mall kayo ng kaibigan mo. Naku, Mami, alam niyo ba? Natakot ako kanina. Akala ko wala nang tutulong sa akin. Oh, bakit Iha? Ano bang nangyari sa'yo? Putlang-putla ka sa takot Kwan kasi, Mami, alam niyo ba, nakita ko yung mokong na yon. Yung lalaking pinakilala ko sa inyo noon, habang naghihintay ako kanina, yung hinihintay ko si Mika. Ano bang ginawa sa'yo ng lalaking yun? Kailangan na ipa-blatter natin sa pulis. Tapos na po, Mami. Akala niyo ba, pinipilit niya akong sumama sa kanya. Buti na lang kanyo at may pulis na nagro-ronda sa mall. Kaya pinahuli ko siya. At nagpunta ako sa pulisya para i-blatter ang lalaking yon. At sinabi ko siyang hindi niya ako pwedeng lapitan. Kundi, kakasuhan ko siya ng kidnapping. Ang walang siyang yun? Talaga yata na nagpupursige na magkausap kayo para kumbinsihin kanya na maging magkaibigan kayo. At pag nahulog na ang lobo sa kanya, ay liligaw na sa'yo yun. Talagang ganun ang plano niya, Mami. Baka
gawain ng taong yon para mambiktima ng liligawan. Tapos, hihinga ng pera. At ginagamit ang itsura niya para lang lumapit sa kanya ang bababae. Ang yabang kung kumilos. Kaya kailangan na umupa tayo ng bodyguard mo para magbantay at magtatanggol sa iyo, iha. Berna, friend, pasensya ka na kung hindi ako nakarating sa usapan natin, ha? Dahil may emergency meeting kaming mga guro kasi. Ganun ba? Naku, pre, alam mo, buntik na ako maisama ng lalaking nakipagkilala sa akin dun sa mall. Ano? At sino naman ang nagligtas sa'yo sa mukong na yun? Mabuti ka mo at may pulis na nagronda dun sa mall. Kundi, ewan ko na kung ano nang nangyari sa akin ngayon. Dahil, pinipilit niya ba naman akong sumama sa kanya? Ano? Abang, tarantadong yun, ha? Bakit kanya isinasama? Wala naman kayong relasyon. Naku, friend, baka plano kanyang itanan para pilitin na magpakasal sa kanya. O kaya, modus ng sindikato ang kumidnap, tapos ipapadbos kanya. Ha? Oo nga, no. Dahil alam mo ang tingin ko sa lalaking yun, hindi mapagkakatiwalaan ang mukha. Yun naman pala eh. Ano nang niisip mong gawin para maiwasan mo ang taong yun? Ang sabi ng mami ko, kukuha daw ng bodyguard ko para may magtatanggol sa akin balang araw. Magandang paraan yan. Para hindi kanya lapitan at hindi niya magawa anuman ang balak niya sa iyo. Yun ang iniisip ni mami para daw sa aking kaligtasan. Lalo na, talagang nagpupursigi ang lalaking yon na makalapit sa akin. Sana, wag niya akong guluhin, friend, para tahimik ang buhay ko. Ano ba, Amado? Kausapin mo nga si Angelo para humanap na siya ng babaeng pakakasalan. Bakit ka ba nagmamadali, mameng? Yung anak natin hindi niya pinoproblema. Wala pa siyang nobya. Bakit ikaw Nako. Ay, hindi mo ba iniisip na hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos ang buhay natin? Aba, gusto ko pang makita ang magiging apo natin at may mag-aalaga sa anak natin. Nako, huwag mo nang isipin yan. Sabihin mo na, maging mahaba ang buhay nating dalawa. Matagal pa tayo na magsasama. Kasama si Angelo. Sana nga, Amado, dahil puro trabaho ang iniisip ni Angelo. Dapat harapin na rin niya ang sarili nitong kaligayahan. Magkaroon ng inspirasyon sa buhay. Sige. Huwag kang mag-alala at kakausapin ko yung anak mo. Yung plano niya para sa kanyang sarili. Kung bakit ayaw pa niyang mag-asawa. Sige, ikaw na ang bahala. Ipaalala mo sa kanya na dapat magkaroon na siya ng babae na magmamahal sa kanya. Napasyal ka dito sa ospital. Kumusta ng tatay mo? May problema ulit? May kunti pa. Dahil kailangan pa ng gamot na iinumin niya sa araw-araw. Kaya pwede bang humiram pa sa iyo, Len, ng pera, friend? Oo naman.
Para sa gamot ng tatay mo, pahihiramin pa rin kita. At huwag kang mag-alala sa pagbabayad. Unti-unti mo namang babayaran sa akin, di ba? Kapag hindi na masyadong problema ang itay mo. Salamat, friend. Sana hindi mo isipin na sinasamantala ko ang kabaitan mo. Pero alam mo naman, ikaw lang ang nakakaintindi ng aking kalagayan sa Di buhay. ba? Huwag mong problemahin yan. Basta kung kailangan mo ang tulong ko, handa akong tumulong sa'yo. Dahil tinuturing kitang matalik na kaibigan at kapatid. Teka, magkano bang kailangan mo para mabigay ko kaagad sa'yo? Pwede bang 10,000 para hindi ako balik ng balik dito at may itatanong ako sa'yo? Hindi ka ba natatakot kung bumalik dito yung mayabang na lalaki pero Hindi gwapo na naman? ako takot, friend. Dahil may bodyguard na ako at may usapan na kami sa presinto na hindi na siya pwedeng lumapit sa akin. Ganon? Friend, teka, nakita ba yung pumasok na lalaki at umupo doon sa mesa tabi ng bintana? Nakatingin sa'yo, oh. Baka crush ka niya. Ano? May iba pang kahera nila dito at mukhang mahina ng kilos niya. Ha? Napatingin siya dito sa kinaroroonan ko at ngumiti. Aba, hindi pala siya suplana. Teka, tatanungin ko ang iba niyang kasama kung anong oras siya umuwi para makilala ko siya. Parang ibang nararamdaman ko sa babaeng yun. Sana hindi ako mapahiya kung makipagkilala ako sa kanya. Nang mabuti pa, order na ako para makakain na at makabalik na ako ng opisina. Teka, sisinyasan ko yung waiter para makapag-order na. Waiter! Halika dito! Ayan, malapit na siya. Pagkatapos kong kumain, ay malalaman ko na sa waiter na yan kung anong oras ang labasan niya. Yes, sir. Ito po yung menu namin, oh. Simple lang ang babaeng yun, pero maganda siya. Walang arte sa katawan. Hindi gaya ng ibang babae. Nakikita ng dalawang bundok. At ang iksi pa ng suot nila. Para bang nangakit ang mga lalaki. Siyang tipo kong babae. Pero hindi kaya ko mapahiya kung makipagkilala ko sa kanya. Angelo, ang lalim yata ng iniisip mo. May problema ba? Aba, hindi ako narinig ni Angelo. Ano kayang iniisip niya? Teka, ulitin kong tawagin. Hoy, Angelo, ano ba? Ha? Inay, kayo pala. May sinasabi po ba kayo? Ano ba yun? Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Ano bang problema mo? Sabihin mo, para matulungan ka namin ng itay mo. Naku, huwag po kayong mag-alala, inay. Hindi po problema ang iniisip ko. May naalala lang po ako. Anak, may tatanong ako sa'yo eh. Sana huwag mong masamain. Dahil ito ay para na rin sa'yo. Ano bang gusto niyong malaman, inay? Ano ba yung sinasabi ninyo? Kwan kasi anak eh. Napag-usapan ka namin ng itay mo. Bakit hanggang ngayon wala ka pang nililigawan? Kailangan humanap ka na ng babaeng mapapangasawa mo, anak. Inay, hindi ko pa nakilala ang babaeng gusto ko. Pero hayaan ninyo, sa lalong madaling panahon, ay makikita ko rin siya.
so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Hindi na yata pumapasok ang babaeng yan. Hindi kaya may iba na siyang trabaho na pinapasukan? At doon siya na destino? Diba paano kung malalaman? Ayaw namang magsalita yung kasama niya niyan sa restaurant na yan. Pero di mali. Maghintay lang ako ng magandang pagkakataon. Baka natakot siya noon eh. Nung pilitin ko siyang isama. Hindi ko alam na supla na pala yun ang babae na yun. At hindi siya tumitingin sa itsura ng isang lalaki. Pero hindi kita titigilan. Susuyuin kita. At magkukunwari akong matino para mahulog ang loob mo sa akin. At kapag nahulog niya ang loob niya sa akin, doon ako gagawa ng paraan para maangkin ang babaeng yun. Salamat. Tapos na rin akong kumain. Dito muna ako sandali at pagmamasdan ko ang kahera na yun. Ha? Nahalata yata niya na tinitignan ko siya. Pero hindi naman siya nagalit, kundi napangiti siya. Lalapitan ko kaya. Pero parang nahihiya ako eh. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ha? May pumalit sa kanya. Makauuwi na. Paano ko siya kakausapin? Papalapit dito sa kinaroroon ko. Baka sitahin ako. At pinagmamasdan ko siya. Ay, paala na. Hi, Suki! Alam mo, lagi kitang nakikita ditong kumakain. Salamat naman at hindi ka nagsasawa sa mga luto namin dito. Ah, hindi naman. Nagustuhan ko nga eh. Kaya lagi akong naririto. Ah, ganun ba? Salamat naman. Alam mo, kanina ko pa napapansin na parang may gusto kang sabihin sa akin. Ano ba yun? Oo, sana. Kaya lang nahihiya akong lumapit sa'yo eh. Baka mapahiya ako. Gusto ko sanang makilala ka at maging kaibigan. Oo naman, pwede. Dahil wala akong kaibigan na lalaki. Siguro, dyan ka nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya, no? Oo. Magandang dilag. Ako pala si Angelo at supervisor dyan sa kumpanya ng pabango. Kaya pala. Kasi disente yung suot mo. Ako nga pala si Berna, kahera dito. Salamat at nakilala kita, Berna. Sana maulit muli ang pag-uusap natin ito sa ibang araw. Pwede ba, Berna? Nandito na ulit ako. At may kausap siyang naka-uniforme. At mukhang masaya. Kilala niya siguro ang lalaking yan. Baka naliligaw sa kanya. Delikado ito eh. Kailangan kong kumilos agad. At hindi ko papayag na may karibala ko sa kanya. Dapat kong malaman kung may relasyon na sila. At gagawin ko ang lahat para maagaw ng Berna na yan sa lalaking kausap niya. Tingnan ko lang mamaya kung susundin niya si Berna.
at isasama ko ang ilang kabarkada ko para kunin ang sapilitan ng Berna na yan. At sa ayaw at sa gusto niya, magiging akin siya. Magtagumpay kaya si Rodel sa kanyang pinaplano kay Berna? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.